Yun lagi ang sinasabi niya na meron daw mang magpapatay sa kanya na kapitbahay namin. Pero yung tinutukoy niya, wala naman, sir. May tatanong lang ako sa iyo, ha? Ikaw po ba, Nanay Cherry, ay si Tatay Bay wala namang nagawa sa iyong mali? Nadamag ko nga dakan may nga babae sa balay nga gulububod tinupo. Dito, sa bahay niyo ito? May tinutukoy ni Nanay Cherry na may humiram ng damit dito sa inyo. Babae yun. Babae ko yun, sir. Pero ikaw, Tatay Nilo, tatanungin kita. Mayroon bang ibang babae na namagitan sa inyo nung nagtatrabaho si Nanay Cherry? Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Nanay Cherry sa kanyang katinuan na naging sanhi ng paglason niya kay Kuya Nilo? Katatapos lamang ng bagyo dito sa norte, ngunit medyo humupa na agad ang baha. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin sa ating mga platform. At bago po ang lahat ay gusto ko sanang sabihin sa lahat ng mga taga Bicol na sana iligtas kayong lahat at sana naman ay walang masaktan dahil nga sa bagyo na ito na nangyari. Nakakalungkot lang na nandito kami ngayon sa Isabela, na alam kong kailangan ngayon ng mga kababayan natin ng tulong, pero wala kaming magawa. Ngayon dapat pipilitin namin magbiyahe pa uwi ng Bicol, kaso nga lang ay malaki ang ilog dito. Kina Commander, hindi kami pinapayagan na tumawid, sakay ng bangka yung sasakyan namin, kaya wala kami magawa kundi antayin na humupa-hupa yung ilog. Bumaba ang ilog. Ayun, naglalakad kami ngayon papunta kina Tatay Nilo at gusto ko siyang kamustahin ulit. Kailangan natin silang tulungan hanggat nandito pa tayo kasi hindi natin alam, baka bukas humupa ang ilog, makabalik tayo ng Bicol. Nandito na po kami ngayon kina Tatay Nilo. Matapos nga itong paglalakad namin kasi nga nasabi ko kanina na talagang mahirap kapag magmotor dun, ilabas dun kina Tatay Billy. So nasunod na namin dito sina Ate Cherry na kumakain. Anong ulam mo, Ate Cherry? Anong ulam mo? Galunggong. Galunggong? Sarap naman ulam. Ikaw Kuya Nilo, kumain ka na? Hindi pa, sir. Aba, magtanghalian ka na muna. Pinauna ko muna yung misis ko. Gusto mo ba kumain ka muna? Mamaya na, sir. Mamaya na. Okay lang sa'yo. Di ka pa naman ba gutom? Hindi pa, sir. Kailangan kasi na mauna siya dahil. Okay. Sino nagluto ng ulam nyo? Si mister mo? Okay, sir. Okay po ka kanina? Ay. Okay. Kamusta pala Kuya Nilo yung pagdala mo kay Nanay Cherry sa sa ospital? Okay naman po, sir, kasi nararamdaman niya noon, parang bumili kami ng gamot na parang para maibsan muna yung sakit na nararamdaman niya sa tiyan niya. Ngayon, Pero nadala niyo siya? Nadala ko po. Di ba sabi niyo schedule niya nung kahapon ba o isang araw? Di ba? Nung isang araw? Nung isang araw po, pumunta kami. Kasi yun yung schedule na pinababalik kayo. Ano nangyari pag punta niyo doon? Pumunta kami doon kasi nga kako baka maraming bilihin na gamot. Tako, pumunta kami kay congressman para tapos matulungan kami. Ayun, nagbigay siya ng sulat na kailangan malibre yung ultrasound ng misis ko saka yung laboratory niya. Ngayon, nung pumunta kami sa provider, kasi doon yung sulat para doon. Kasi walang ibang hospital kung hindi doon lang yung naka-address yung mga binibigay ni congressman na magpapa-ultrasound, gano'n. Ngayon, nung makarating kami doon, mga bandang alas 2 na siguro. Yun. Ng hapon? Opo. Ngayon, nung pinunta ko siya, binuhat ko pa nga siya dahil palusong na doon sa baba mismo, sa may ultrasound. Doon isa lang sa ultrasound. Ang alam ko, ma-ultrasound na siya at binigay ko na yung mga referral na kailangan. Ngayon, nung binasa nung doon, nurse yata yun, wala kuya, paano kami mababayaran nito? Wala namang doctor certificate, sabi niya, sir. Ngayon ang ginawa namin, ipabalik-balik na kami doon.
kailangan balik ka ulit sa provincial hospital at kumuha ka ng medical certificates, sabi nila, sir. Kaya nung ginawa ko, ay pumunta na naman kami. Nag-Ilian to provincial hospital para ulit na check upin siya para magbigay sila ng medical certificate. Chinek up ng doktor siya. Ang nilakad ko doon. Mga bandang alas 3 na, sir, nung nandun pa lang kami. Dahil siyempre, pila-pila nga. Ano ba, kako, musta yung nararamdaman mo, misis ka po, sa asawa ko. Parang naninikip raw ang dibdib niya, pina-check up ko na naman. At doon sa provincial, uminom ka nga ng tubig, kako, sa may hospital. Ang ginawa ko doon, kako, buhatin ko na lang, ma'am, kako. Hindi, magalit yung namin, may makakita. Kailangan i-wheelchair, ipakyat o ipababa pa, sabi nila. At doon, nung natapos po siguro kami, dahil pila-pila, maraming proseso yung kailangan na... Ito yung mahirap dito mga kabayan sa Pilipinas. Ang dami, may mga ninang kami na nasa US, ito yung talagang napupunan nila dito sa atin sa Pilipinas na kapag ganyang may mga emergency na napakarami pa nilang ipapalakad sa tao bago nila galawin yung pasyente na kahit emergency na papapuntahin ka pa sa ganito, papipilapin ka pa ng ganito, ganyan. Sana sa ganun, asikasuhin muna yung pasyente kasi kung critical na pala yung lagay, mamaya na natin galawin niya kasi may mga kailangan ka bang pilapan, di ba? Yun yung isa sa bulok na sistema dito sa atin sa Pilipinas, yung ganung gawain ng mga hospital na sana ito yung isa sa naipapabago ng natin, ng kung sino man yung may kakayanan na magpabago ng ganitong patakaran dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo sa US, sabi ng mga sponsors at kapag taga dito ka sa bansang ito, madalas wala ka nang babayaran, ganito, tapos gawin ka agad nila, asikasuhin ka agad kasi nga, kung critical ka, dito sa atin, ewan ko ba bakit ganito yung sistema ng mga hospital dito sa atin. Kagaya ni Ate Cherry, sa totoo lang, siya po ay hindi pa nararaspa. So nagsinkin sa amin habang pinapanood namin video, yung first video at ini-edit ko, nasabi ko ay dapat pala talaga ay maalis na yung nasa tiyan ni Ate Cherry kasi nga, yun po ay utay-utay ang malalason po dito ay si Ate Cherry sa sitwasyon na ito. Tapos meron ditong sinasabi sina commander na pwedeng maramdaman ni nanay na ika-stress niya palalo dahil sa gantong sitwasyon niya. Kaso nga lang ganito yung mga kalakaran dito sa atin na hindi talaga maganda. Okay, pero anong sabi sa inyo? Kailan daw kayo babalik? Nung nakakuha na kami ng medical certificate, punta na sana, babalik na po sana kami para isa lang na, pero wala na pong oras. Kasi kailangan kaming makauwi dahil kung mag-stay kami doon, kasi private doon. Tatakbo yung doon. Opo, kaya kailangan kaming umuwi dahil mga bandang alas 7 na yung bangka dyan. Hindi na sila mag-wheelchair. Hanggang alas 7 lang kasi yung oras ng paghinto ng bangka dyan sa Kaya nung mga bandang alas 5 na po, pero nanghina si misis ko. Wala akong choice na hindi sana kami umuwi, pero wala kaming kakilala doon. Kaya umuwi na lang kayo? Umuwi po na lang kami. Tapos, balik na lang tayo sa Marquez. Ay, Miyerkules yata ngayon. Miyerkules. Yun ang sabi ng nurse din sa provider. Ate Jerry, pwede ka ba tumabi sa amin? Halika. Para makita yung kagandahan mo. Halika. Upo ka dito sa tabi ni Mr. mo. Halika. Sige, ako na lang papasok dyan. Sige. Okay, ako papasok na. Sige, tara. Pasok muna ako, kuya, ha? Apo, sige. So, ilaw? Ha? Ilaw ba kayo? Hindi ko. Tumda niyo ito. Jerry, bakit, may tatanong na sana ako sa'yo. Okay lang ba?
Bakit hindi mo nasabi pala kay mister mo na may dinadala ka itong nakaraan? Nga, buntis ako, sir. Oo, ba't hindi mo nabanggit sa kanya? Aman, sir, amo na nga buntis na kidi. Amo na buntis na, amok na buntis na kidi. Pero, hindi nagsakit yung sip ko, sir. Ang ganong pamakayanan. Hindi. Pero may nagtagirgit sa kakito yung sumpaya. Tapos, ko, nagpatutuwak ki pagpanudan ko sakit yung sit. Bilang lang sakit yung ko, hindi. Nagpa-check up na. Tapos, hindi, nagsakit man ti imak ko, niya nagukot dagit yung imak. Hindi talaga buntis na kita, sir. Dati buntis na kung talaga. Pero hindi alam ni mister mo yun? Amo na, sir. Amo na buntis na. Sa imbaga ti Dr. Gar na buntis na. Hindi nagpa-check up. Okay. Tapos, hindi nagsakit ti imak. Nagukot maninin ng pamakayanan. Sakit na. Parang kung nakayak talaga. Kasi maninin. Ibig sabihin, sa madaling salita, Ate Cherry, yung baby na nakuna, nandiyan pa sa tiyan mo? Ay, naalis na, sir. Lumabas na, sir. Nung nakunan ka, Oo. kailangan lang linisin. Okay. Ang ano pala ni Ate Cherry, ang sitwasyon niya, oo nga, dalawang ano kasi yan. Pwedeng nawalan lang ng heartbeat yung bata sa loob, so nandoon yun sa loob. Ang kailangan doon ay maalis talaga yung bata. Pero yung sa sitwasyon ni Ate Cherry, nung nakunan siya ay nalaglag talaga yung bata. Tapos, ang kailangan lang ay malinis. Nililinis kasi yun, yung raspa. Kailangan talaga malinis. So, ngayon may nararamdaman, yun yung niraramdam mo na sakit. Dahil doon. Okay, Ate Cherry, di ba dati po na masukan ka bilang kasambahay? Doon ba sa pinasukan mo po na bilang kasambahay, okay naman ang trato nila sa iyo doon? Simple na tagyan, naging boss ka dyan, sir. Ano daw po yun? Mabait. Okay, wala namang ginawa sa'yo na hindi maganda. Okay, kasi sa nabanggit sa akin ni Tatay Nilo, nung umuwi ka daw dito galing sa pagiging kasambahay, doon na daw ikaw medyo iba. Medyo doon ka na daw nag-iba, sabi ni Tatay Nilo. Kaya naisip ko lang na baka naman may hindi maganda sa'yo na itatrato doon. Pero ikaw naman na nagsabi na wala, sigurado ka. Sabihin mo sa amin natin, huwag ka mahiya kung meron man. Hindi ko dati, sir, ni Damo. Di pa, dati nga, kasto nga, abati pa, di kasla abati mangmangit ko nga, tao nga, kasla, bambantay, bikilaw, labi na lang. At ito na nga yata yung sinasabi ni Kuya Nilo na mga hallucination ni Nanay Cherry dito sa kanilang tahanan. Biglang ada ng pang-upibukot ko. Ito'y, bukod ko nga nakalikod. Tapos kada ti, abati siya nga pundasyon, nagdaklagi pundasyon ni... Yun yung sinasabi ni Kuya na nalaglag ka sa butas. Kasla hinila na, sir, nga ko, ang guyod na nga, kasi di ka tayo papagaw na kita, nga na tama dahil bukod. Sinasabi niya rito na meron daw humampas o tumulak sa kanyang likuran noong mga oras na yun. Kasi kung minsan daw, iba yung kinikilos mo, natatakot si Kuya Nilo. Pag may nararamdaman ako ng sakit, sir, nagpa-check ako. Okay. May mga ano ka ba? May mga yung parang hallucination minsan? Parang may mga tao, ganyan. Wala. Pero dati meron. Hindi lang, sir, ang tatawan. Kasla, mati makuka nga tao nga, bambantay po yung mas light. Hindi lang. Okay. Okay, so Nanay Cherry, sana ganito. Makabalik kayo dun sa ospital na kailangan magraspa sa iyo, Kailangan maalis na yan kasi ikaw po yung possible na maapektuhan dyan, ha? Pwede ka malason dyan. At saka may tinatawag po dyan sila, Commander, na ibang sakit. Di ko lang masabi na yun yung pwedeng makapekto kay ate dahil sa stress, dahil nga nakulan siya. Ikaw ba ay stress ka dahil nawala yung baby mo? Isa rin sa nagpa-stress sa'yo yun? Hindi naman. Ngayon dapat talaga pabalik si Nanay Cherry sa ospital. Kaso nga lang, sobrang sama ng panahon talaga kasi ngayon pa lang parating yung bagyo dito. Okay. Nasaan ang isang anak mo ngayon? Sa kabila. Wala kayong lumisang kinakainan dito? At dito ka nakain sa lapag? Okay. Ilan taong ka na, Nanay Cherry? 39 pa naman, sir. 39. Bata ka pa pala. Sana wag muna kayong wag ka na muna ulit magbuntis, May tatanong lang ako sa iyo, ha? Ikaw po ba, Nanay Cherry, ay
si Tatay Bay, wala namang nagawa sa yung mali. Para ikaw ay may stress, wala naman. Ay, di ko, sir, dito, kasi diba, napanak na kisweldo. Hindi, sumang kita-kita balay, di, nadamag ko nga, dakan may nga babae ti balay, nga, nagbubugod ti lupos. Dito, sa bahay niyo ito? At kadi, napanakita kadagita tao nga nasugod ko nga, panagpas ko siya. Kapangkanit ko, nga naging bubugod ti lupos, adi, babae, nga asawa ko karababa mi dito. Yung tulong da kanya. Nanindwa ka nung nagsubsublig ko, yung adanak talang i-disolve edi. At tapos dinamag na ka nung Yun yung mga panahon na nagtatrabaho ka? sir. At tadi, drana ka natin na panagbulog dito, nga nilakay ko lang tinadanunan na to, tinawad din ka na po, bakang eskwela. Pero napatunayan yun, hindi naman. Hindi, sir, yung baging bagalan sa karuban, yung tulong ka kanya. Okay. Na nakanduto naman yung gawin, nagbulog-bulog, tututang na spouse. Okay na na, Cherry, mamaya ako usapin ko si Pianino, ha? Ha? Salamat at naharap ka sa amin, ha? Ibig sabihin ito family problem yan. Ewan ko lang sir sa kanya Ang alam ko hindi naman umabot ganun na basta yung kinento niya sa inyo kanina na yung merong naghiram ng damit dito. Nung nandun pa lang siya sa Nagtatrabaho. Meron nga talaga. Pero yung nanghiram dito lang sa daan. Siyempre, hiram lang naman ng damit. Pero wala yun, sir. Parang patong-patong lang yung kasi linuloko na nila. Iba kasi yung mga tao dito pagka alam nila na medyo ganyan na ay sitwasyon niya, linuloko pa nila. Ay, paano naman move on yung Tatay Nilo, ibig sabihin ko lang yung tinutukoy ni Nanay Cherry na may humiram ng damit dito sa inyo. Babae yun. Babae ko yun, sir. Pero Ano yun? Bakit dito humiram? Bakit kaninang damit ang humiram? pang Boy Scout yun, sir. Boy Scout. Pang Boy Scout ng bata? Opo, sir. Sa anak, ibig sabihin, anak mo may-ari? Anak ko po yung may-ari. Humiram yung babae dito para gamitin ng anak niya? Opo, sir. Pero parang kamag-anak din namin. Parang kamag-anakan. Pero yun ay napagsinosa ni ate, Cherry. Yun, meron kasi nagkwento sa kanya, yung mga kapitbahay namin, parang naniwala siya. Alam mo naman, yung mga Parang chismis lang. chismis. Pero ikaw, Tatay Nilo, tatanungin kita. Mayroon bang ibang babae na namagitan sa inyo nung nagtatrabaho si Nanay Cherry? Wala siya. Alam ng Panginoon. Alam ng tao kung saan lang ako pupunta. Diyan lang sa bukid dahil nakikitangtan lang po ako. Alam niya ang Kalbini na may alawaw pa kami kung saan ko ako pupunta. Halo dito sa buong disenat na puntaan ko na nagtrabaho sa mga tao. Alam nila, hirap ng buhay namin, sir. Saan ako nakikitangdan. Saan ako nakakarating na nakikitangdan para kahit paano maigapang ko lang ang hirap namin. Yung kasi si Mrs. ko, iba na talaga yung kinikilos niya talaga parang ewan ko, hindi ko kasi pagka sinasabi ko sa mga expert na mga ganyan na yung sitwasyon niya. Yung sitwasyon kasi niya, sir, pabago-bago yung isip niya. Kaya kung minsan, Ano mahirap. yung sinasabi niya na kapitbahay din ninyo na sinasabihan niya na papatayin daw kayo? Ayun, yun, sir. Wala, sir. Wala talaga yun. Ano yung parang naririnig lang sa sarili? Oo, yun nga ang sinutuntan siya, sir. Dahil tuwing iiyak siya, yun lagi ang sinasabi niya na meron daw mang magpapatay sa kanya na kapitbahay namin. Pero yung tinutukoy niya, wala naman, sir. Kaya nga doon ako naawa sa kanya dahil ayun, sinakausap niya.
malayo na yung narating ng kwento niya. Wala na sa... Kumbaga, wala naman talaga nangyaring ganun. Hallucination niya lang yun. Ito, siya. Dapat talaga mga kabayan may pagamot si Nanay Cherry sana sa psychiatrist. At mga, alam niya ang Kalbili, yung mga binibintang niya sa akin, alam niya ang Kalbili kung sino talaga ako. Na dahil magkapatiran na kami, kahit Tsaka si tatay ay religious din yan. Si tatay nalaman ko na isa rin siya sa Adventist na talagang sumasama dun sa simbahan na deserve din kay God, kumbaga. So, ibig sabihin, sinasabi ni nanay sa madaling salita po na yun parang may nagiging karelasyon kayo nung wala siya ay walang katotohanan yan. Ito, wala siya. Okay. Alam pa ng mga anak ko dahil nakisendo yung misis ko, hindi ko pwedeng iwanan yung mga anak ko dahil kailangan nila ako. Yung mga anak ko nag-aaral, sir. Kailangan araw-araw maibigay ko yung pangangailangan nila sa pag-aaral. Hindi ko iwanan yung mga anak ko. Pilit kong iginapang para mabuhay lang kami sa mga anak ko. Ito pa nga dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na niya ako matulungan ng misis ko. Ito, hindi ko magpaayos-ayos itong bahay namin dahil ako, nag-iisa na ako na nakahanap buhay sa sabi ko, wala naman natin ibang pagkuhanan ng kabubuhay namin dahil hindi na rin po ako nakapagtanim ng mais. Ngayon, trapping yata na ito, hindi na ako nakapagtanim. Wala talaga. Dahil wala nang ang budget. Tatay Nilo, pasensyahan kung tinatanong din namin si Nanay Cherry, ha? Kasi niisip ko lang na baka mamaya kaya siya nagkakaroon ng stress o ng mga ganitong sitwasyon dahil may dinanas siyang hindi maganda sa dati niya trabahuan, pero sabi niya wala naman. At nakumpinto niyo ba sa'yo? Wala naman daw. Wala naman po, sir. Okay. Mabait naman ang mga naging amo niya. Parang kamag-anak na rin namin naging amo niya. Yun yung kinukwento niya, sir. Umalis siya. Sabi niya nahulog siya sa butas. Sabi niya, meron daw pumalo sa kanya. Pero, katabi ko siya, sir, na humingi. Yun ang bintang niya sa akin na ako raw ang nagpapalo. Simula noon, iba na ang kinikilit na, sir. Ay, ibig sabihin, nung nahulog si Nanay Cherry sa butas, ang pinagbibintangan niya na pumalo sa likod niya, ikaw? Meron daw akong inutusan, sir. Ayun na, simula noon, iba na ang tinikilos niya. Parang yung masama na ako talaga sa paningin niya, sir. Lagi na lang ako, wala akong magawa. Wala rin naman akong ginawang masama sa kanya. Alam ng Diyos kung paano kong minahal ang misis ko. Kaya lang, bakit kaya ako, pagka may problema siya sa sarili niya, sabi niya, ako raw ang nagpapahirap sa kanya. Dahil may nararamdaman siya sa mga katawan niya o sa tiyan niya, linalasan ko raw. Sabi nila, talagang ganyan. Kailangan talaga may pagamot si misis mo sa psychiatry, sabi nila, sir. Kaya, minsan, parang masakit din sa akin. Pinagbibintangan niya ako, asawa niya ako. Mahirap pala na inawain, pero pilit na nilinawa ko dahil sabi ko, asawa ko siya. Yun lang ang tanging hiling ko, sir. Sana naipagamot ko siya para hindi naman laging ganyan na parang nakapunong siya. At saka ang hirap na makita na yung asawa mo, na yung binuuan mo ng pamilya ay ganyan yung makikita mong ganyan yung sitwasyon yan, diba? Okay, so ayun. May mga kwento si Nanay Cherry kanina na hindi ko man masyado maintindihan ng mga point lang. Pero yung pala ay parang hallucination lang yun ni Nanay Cherry.
Lahat. Okay. Sige, ngayon Tatay Nilo, nandito po kami na kahit din yung panahon para makapaghatid tulong pa rin sa inyo, no? Okay, at dahil si Tita Dominga ay nagbigay din sa atin ng blessing, isi-share ko din sa inyo. At ganoon din yung sponsor ni Commander na nagbigay din kanina, ay isi-share ko din po sa inyo, Tatay Dominga. Para na sa ganun, yung asawa mo. Ha? Kasi kasuhin niyo po yung pagpapagamot ng asawa niyo, ha, Tay? Okay. So, ganyan mo yung palad mo. 1, 2, 4. Oh, yan, ha? Tay, may 5,000 pesos kayo para nang sa ganun may magamit kayo sa pagbalik ninyo sa hospital. Sana tayo maparaspa mo na yung asawa mo. Kasi isa pa yan sa magbibigay ng problema ninyo kapag yan ay tumagal. Ha? Pwedeng malason kasi yung asawa mo dyan kapag yan nalinis. Ha? Kailangan niya nililinis talaga. Pero may mga, ewan ko, nung panahon siguro, pag may mga nakukunan na ganito, hindi naman pinapago. Pero mainam pa rin yung sigurado. Yun kasi yung advice ng tayo ng doktor. Nung mga panahon siguro, yung mga nakukunan, ganyan yung ginagawa, hindi na nila yung pinapansin. Pag lumabas naman ng buo yung nasa sinapupunan nila, nakunan nga, ganyan. Yung iba siguro nung panahon, hindi na nila ni-intindi na ipalinis. Pero since sa panahon ngayon, kailangan din na malinis. Ano? Okay, Tatay Nilo. At sana ay sana may mga blessing pa na dumating po sa inyo, no? Okay, basta ang huli lang namin sa iyo, mususukuan yung misis mo, ha? Sa totoo lang mga kabay, nakita ko kay Tatay Nilo na kung siya yung nag-uutos ng mga ganung bagay kay Nanay Cherry, wala na po siya dito ngayon. Kasi ibig sabihin lang nun, baka gusto ni Tatay mapahiwalay sa kanyang asawa, kaya niya pinagawa yung ganun na ipahampas yung likod ng kanyang misis at nang mangyari yung ganung bagay. Hindi siguro po kasi di sana wala na ngayon si Tatay Nilo dito sa bahay na ito kasama ng kanyang asawa. Pero hindi dito pa din naman siya, di ba? Hindi ko natin kailangang pressure yung bintang niya sa akin, mga misis ko. Kasi kung may-ari ng bahay, mismo maraming nakakita sa kanya, sir, na nahulog siya. Sa totoo lang, yung umawat pa nga sa kanya na kasama ko, barangay sa amin pa, sir, yung pinagbintangan niya na siya raw tumawag sa kanya na inutosan nila. Pero alam ng guys na tinulungan pa nga siya na makakondungta makaalis sa podcast. Pero hindi ko alam kung nauntog ba siya sa pundasyon mo kung ano. Yung nabulat ba siya? Ibig sabihin siguro, nung pagtama sa kanya nung kung ano man bagay ng paglalilan niya, doon na nagsimula talaga yun. Kasi hindi na niya alam ay. Yun ang natandaan ko lang, sir, na nangyari talaga na parang bago ng kinikilos ng siskin. Kaya nung sinabi niya na liwanagin ko pa, sir, yung siyempre naman, mag-asawa kami. Isa kami sa loob ng bahay. Yung sinasabi niya na alam ko na buntis ko siya. Saka kilang nalaman na buntis niya siya nung ipa-check up ko na init sa hospital siya. Buntis talaga siya pero alangan naman na yung laboratory magkamali. Kaso lang, yun nga, alam niya na buntis siya nung sinabi na sa akin na kasama po siya na pumunta nagpaturok ng anti-rabies kasi kinagat ng aso. 3 beses daw na matusukan ng anti-rabies kasi hindi ko na sinamahan yung pangalawa, sir, dahil yung mga anak ko na ang kwan. Pero sabi nila nakakasira daw sa buntis niya yun, sir. Kaya yun na. Yun na talaga yung tingin mo na naging sanhi kung bakit nakunan yung misis mo. Kasi kailangan naman na ma-injectan siya dahil nakakamatay daw yung rabies ng aso. Kasi maliit na aso yung kumagat po sa kanya eh. Dito yung kabahan siya. Okay. Tatay Nilo, ganito na lang. Total, narinig namin yung pares ninyo yung side ni Nanay Cherry, no? Ito mga kabayan, hindi tayo nangihimasok sa buhay nila. Kumbaga, hinaalam natin yung mga
posibilidad na naging sanhi ng mga bagay-bagay na kung bakit nagkakaganito. Okay, Tatay Nilo, may banala ako. Opo, sir. Gusto ko sana maringgan ka ako nung message mo sa anak mo na nag-aaral. Baka mapanood niya tayo. Anak mo rin, kung makikita o na mapanood mo ito, anak, sana mag-aral kang mabuti. Dahil sa kalagayan ng nanay mo, parang sumuko na ako noon na sabi ko sa'yo, sa susunod na pasukan ako, anak, maginto ka na. Pero sayang naman yung pagkakataon, anak, parang lumakas ang loob ko dahil sa mga mabubuting puso na hindi ko inaakala na hapuntahan ko sila sa bahay ni Uncle Dini. Hawa ng Diyos, nakausap ko sila, pumunta sila dito sa bahay para ma-interview kami. Kumbaga, ibig sabihin tayo, paano lumalakas-lakas ang loob mo ngayon? Opo, sir, dahil meron palang biyaya na dumating sa amin na naman tayo. Hindi ko inaakala dahil parang lumakas pa ang pananalig ko sa Panginoon lalo dahil alam ko na hindi pala kami pinapabayaan. At yung tulong na binigay niyo, sir, maraming salamat po sa mga sponsor na nagbigay ng tulong sa amin. Dahil sabi nga, talagang mahirap lang po kami talaga, lalong-lalo na yung kondisyon ng Jesus talaga na sana maipunta ko sa maipapagamot ko na. Sana gumaling na po siya. Sana kaming bumalik yung dating masigla o masaya na pamilya namin, sir. Yun lang ang kailangan at anak ko parang wala nang pagkakasa. Yung tabi karabang may buhay, yung pag-asa. Hanggat tayo malakas pa, hanggat kaya pang kumilos sa mga katawan natin, may mga paraan pa na pwede natin gawin, no? Para sa pamilya natin. Okay, ngayon sir, kapasalamat ako sa inyo dahil bumabagyo dito sa amin. Dito pa ba, nahiya pa nga ako dahil parang nakalilim tayo pero nauulanan pa rin. Okay lang tayo. Nagpapasalamat po ako sa mabuting loob na binigay niyo sa amin. Hulog pa po kayo ng langit. Ito ang tumulong sa amin. Marami. Salamat din po tayo at pinayagan nyo kami na pumasok sa kwento ng buhay ninyo, no? Kaya salamat. Kaya mo tayo, kung sakali man na kami ay mapabalik sa Bicol, since na pinayagan nyo naman kami na pumunta dito sa inyo, kung ano man yung blessing namin na dumating sa amin, pwede naman namin padaanin din sa ibang tao, no? Yung blessing na ipapadaan sa amin ng Panginoon, ipadaan naman namin sa ibang tao para makarating sa inyo. Maraming salamat. Walang naman tayo at bakas tatagamay loob mo, ha? Hindi ko kayo makakalimutan, sir, at din buhay ko. Tayo din tayo, hindi namin kayo makakalimutan, siyempre, kasi napakagandang kwento yung binigay niyo sa amin, tapos may natutunan din kami, no, sa binigay niyo yung kwento, ha? So ngayon talaga mga kabayan, pakita mo yung panahon, talagang grabe. Ayan, binabayo talaga ng ulan. Pero sa awa ng Diyos ay sana mawala na itong nasamang panahon na ito. At maging maayos ulit, makapagtrabaho sila tatay. Kasi syempre kapag mainit lang naman sila makapaghanap din ng mga pagtatrabuhan, kapag ganito naman sigurado walang trabaho. Di wala silang kita, no? Okay, sige tayo, salamat ulit, ha? God bless po sa inyo. At maraming salamat din kay Tita Dominga na nagpadala ng 3,000, tapos nagpabigay ng 3,000 at kay Assistant Commander na 2,000 pesos. Maraming salamat po. At sana pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa araw-araw. Shoutout din kay Ninang Adelina, kay Ninang Adeliuso. Bless po.